Sigala, kumusta? Maying hapon kaninyong tanan. Welcome sa RN Balita. Kami yung mga tig-balita sa kangina na Jimnel Pude ug Mariz Pusadas. Watod sa mga nagunang balita karong adlong Biyernes, Abril 25, tuig 2025. Maying hapon kanimo diha, partner Mariz. Yes, partner Jimnel, maayong hapon ug maayong hapon usab sa atong mga pinalanggang tigpaminaw ingon man mga Facebook Live viewers. Nano kada mo pagtibya dinhi sa Davao City. Madung usab ni sa among nagkalain-laing radio partners dinha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region ingon man dinha sa Siargao ug sa Bukidnon. Ang hinaot mi sa kanunay nga anak sa luwas ug maayong kahimtang samtang nagtan-aw nagpaminaw ni ining atong programa. Dili namin maglangan sa pagkatod sa mga balita o impormasyon karong adlaw Biyernes. Ato oras alas 5:13 na sa hapon. Ano yan ang mga uluhan sa atong balitang lokal? Mall bagger patay sa hit and run. Suspect sa black pick-up. Padayon pa ang gipangita sa otoridad. Patay gilawas sa usa ka senior citizen na palgan sa usa ka barangay sa Baganga, Davao Oriental. Pag-ayo sa Pantukan Public Market, gisugdan na. Usa ka tuig nga bata sa Tagum City daling natabang human nakatulon og piso. Estudyante gidunggab patay og car wash boy sa Isulan, Sultan Kudarat. 9 anyos nga bata na kuryentehan patay sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Alas 5:14 sa hapon alang sa tuwang national headlines. Kapin 150 ka report labot vote buying o abuse of state resources na dawat sa COMELEC o ginaimbestigahan na. Former Vice President Leni Robredo i-endorso sila Senatorial Manny Pacquiao o Ben-Hur Abalos. Samtang Department of Labor and Employment Condole nagpagawas og sumbanan sa saktong pasweldo karong Labor Day, Mayo 1. Special Investigation Task Group dimugna subay sa pagpusil patay sa mayor sa Rizal, Cagayan. Alas 5:15 sa hapon alang sa tuwang international headlines. World Health Organization nanawagan sa mas hugot pang lakang batok malaria. Mga residente sa Istanbul padayong nagtinir outdoor suman sa kusog nga paglinog o aftershocks. Samtang sa tong sports headlines, tennis star player Alex Iyala pakyas nga mapildi si Swatek sa Madrid Open. Ug sa atong showbiz update, Christine Reyes ug Marco Gumabaw gibaniog nga nagbulag na human parehong nag-unfollow sa matag usa sa Instagram. Og atangin ninyo niya taon-taon ang pangangutana alang sa atong RN pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong oras alas 5:16 na sa hapon, aniyan ang mga detalye sa atong balitang lokal. Patay ang mall bagger kinsa nagmaneho sa iyang motorsiklo human na hit and run sa usa ka pick-up nga nahitabo bandang alauna ganiyang kadlawon sa intersection nga bahin sa R. Castillo Street ug Arroyo Street, Davao City. Subay sa police report, ang motorsiklo sa biktima paingon sa agdaw sa dihang kalit nga nabanggaan sa usa ka black pick-up nga dunay plate number nga LAK 1077 nagikan sa JP Laurel Avenue paingon sa Arroyo Street. Og tungod sa kakusog sa impact sa bangga, nalagpot ang mga sakay sa motorsiklo. Nailan ang driver nga si John Riel Adlaw, taga R. Castillo Street, og dead on arrival sa pag-abot sa SPMC.
Samtang adunay backrider ang biktima kinsa samdan sa maong hitabo ug gidalasab sa SPMC ug luwas sa makuyaw nga kahimtang. Ang driver sa itom nga pick-up ning ikyas suman sa panghitabo ug padayon pa kining giimbestigahan sa kapulisan. Giawhag ang publiko nga i-report kung dunay makita nga itom nga pick-up nga dunay plate number nga LAK 1077. Alas 5:17 sa pagpadayon sa atong balitang lokal. Usa ka patayng lawas ang napalgan kagahapon sa mga mananagat sa Sitio Batinaw, Barangay Salingkumot, Baganga, Davao Oriental. Ang biktima na ilang si alias Diano, 67 anyos, nga lumulupyo sa Barangay Lukod sa maong lugar. Sa pagresponde sa kapulisan sa usa ka lawa sa area na suta ang naglutaw-lutaw nga patayng lawas sa biktima nga ana-ana sa state of decomposition. Nalasayran base sa payag sa kabanay ni ini nga aduna kini Alzheimer's disease ang senior citizen ug walay nakitang foul play ang kapulisan sa iyang kamatayon. Kasamtangan na kining gipahiluna sa iyang mga kabanay sa usa ka punerarya sa ilang lugar. Alas 5:18 na sa hapon, dugang pa sa itong balitang lokal. Gisugdan na ang rehabilitasyon kung pag-ayo sa Pantukan Public Market nga nimutang sa Pantukan Davao de Oro. Sumala pa sa opisyal sa Pantukan nga ang dugay nang gipangandoy sa Pantukenyos nga mausab ang dagway sa palengke, gilauman mapatuman na sa hingpit. Subay sa usa ka post sa Facebook, gipakita ang plano alang sa pagahimuon nga rehabilitasyon sa bag-ong Pantukan na public market. Pipila sa mga kausaban nga ipatuman mao ang pag-renovate sa atubangan nga bahin sa palengke, lakip na ang pagplastar sa mga stalls sa sulod. Sa sulod sab nga bahin, gidisenyong palengke, makita sab ang mga PVC wooden panels, proper lighting, steel trench grates, non-skid ceramic tiles, ug ang glazed white ceramic tiles. Dali gidala sa Tagum Medical City ang usa ka tuig nga bata human kini giingong nakatulon og piso. Siya ang gikonsidera ang pinakabatang pasyente nga nakatulon og ginatawag nga foreign body sa endoscopy unit sa nasampit nga ospital. Apik nga gipahigayon ang usa ka medical procedure aron makuha ang piso nga anaa matud pa sa upper gastrointestinal tract sa maong bata. Ug wala magdugay, malampuso ra usab nakuha ang naasoyng sinsilyo. Pahimano sa tagdumala sa mga ospital alang sa mga ginikanan ug tigbantay ug mga bata nga ipalayo ug likayan gayud nga makabot nila ang mga gagmayng butang, lakip na ang mga sinsilyo ug gagmayng mga dulaan aron dili makahatag og posibleng peligro sa ilang panglawas. Alas 5:20 sa hapon, lain pa ang balitang lokal. Gidunggab og dead on arrival sa ospital ang usa ka 22 anyos nga estudyante human gitabangan og dunggab sa matud pa usa ka car wash boy pasado alas 3 ganiyang kadlawon sa National Highway sa Barangay Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Gilang biktima nga si KJ Almirante, taga Barangay Impao, Isulan. Matod sa report, naglakaw pa uli si Almirante kauban ng iyang mga higala sa dihang kalit mitumaw ang suspect og walay dagang istorya gidunggab ang biktima sa wala sayring rason og motibo. Naigo sa dugan nga bahin ng biktima og daling gidala sa Sultan Kudarat Provincial Hospital apan gideklara kining patay. Padayon pang imbestigahan sa otoridad ang insidente ingon man ang pagpangita sa suspect sa krimen. Time check, alas 5:21 na. Dahil ta sa atong ulahing hugna sa atong balitang lokal. Labihang nagbangutan ang pamilya sa 9 anyos nga bata. Human kini na kuryentehan patay kagahapon sa Puro Christian Village, Barangay Kalumpang, General Santos City. Sumala sa usa ka alias Marga, nagsuroy-suroy lang ang iyang apo sa ilang lugar. Busa wala kini nagdahom. Diyang dunay nagpakitabang sanglit duna matod pa bata nga nakuryentehan.
ug labihan na lang ang pagkakurak ti ini nga masayran nga iya di ay kining apo. Doon na matod pa live wire ang gistak ang kural sa bata rason sa iyang pagkakuryente. Gidala pa kini sa balay tambalanan apan wala na matabang pa ang iyang kinabuhi. Panawagan sa otoridad ilabi na karon nga bakasyon na. Bantayan ug i-monitor gayud ang mga bata aron maiway sa susamang insidente. Mao ka na naglangkob sa among mga balitang lokal, mobalik dayon alang sa paghatod sa atong balitang national, sports ug uban pa. Atong oras alas 5:29 na sa hapon, padayon ta sa atong mga balita. O galang sa atong balitang nasyonal, ning kabat sa kapin 150 ka mga report labot vote buying o abuse of state resources ang nadawat sa Commission on Elections kon COMELEC o kasamtangan nga ginaimbestigahan. Gibutyag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga naana sa siyam ka mga kandidato ang napadalhan og show cause orders. 5 gikan sa National Kontra Bigay Complaint Center, samtang 4 sab gikan sa Regional Kontra Bigay Center. Gipaniguro sa COMELEC nga sa publiko nga tutukan pag-ayo ang mga gipadalang ebidensya sa ilaha kung paigo na ba nga rason aron kasuhan ang usa ka kandidato. Ni ani og suporta og gi-endorso na ni former Vice President Leni Robredo ang mga kandidato pagka-senador ilalom sa partidong Alyansa para sa Bagong Pilipinas nga sila Benhur Abalos ug Manny Pacquiao. Dugay na matod pang maghigala sila Abalos o si Robredo. Samtang di palang dugay nagkauban usab sa house-to-house campaign sa Naga City sila Pacquiao ug ang kanhi Vice Presidente. Apan alang sa usa ka political analyst, lauman nga dili mauyunan sa pipila ka supporters ni Robredo o ang ginatawag og kakampings ang desisyon niini sa pag-endorso kang Pacquiao ug Abalos. Samtang sumala ni Ronald Llamas, Chairman Emeritus sa Akbayan Party List, personal nga desisyon ang endorsement ni Robredo ug wala nag-reflect sa tibuok Liberal Party. Si Robredo kandidato karon pagkamayor sa Naga City. Alas 5:31 sa hapon, dugang pa sa tuang balitang nasyonal. Nagpagawas na ang Department of Labor and Employment kondole labot patakaran alang sa saktong pasweldo sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Labor Day Mayo 1 din gideklarang regular holiday. Subay sa Labor Advisory No. 5 Series of 2025, gibutyag sa dole nga tanang kwalipikadong makadawat og double pay ang mga empleyadong magtrabaho sa regular holiday alang sa unang 8 ka oras. Alang sa overtime o lampas sa 8 ka oras nga trabaho, angay makadawat ang mga empleyado og dugang 30% sa ilang kada oras nga sweldo. Ang dili makasulod sa Mayo 1, kwalipikado gyapon makadawat og 100% sa ilang inadlawng sweldo. Giklaro sa ahensya nga kung matunong ang Mayo 1 nga rest day o non-working day, angay makadawat ang empleyado og dugang 30% sa basic wage alang sa unang 8 ka oras og dugang 30% sa ilang oras sa overtime work. Nagbugna na o Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 2 subay sa papusil patay kang Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma. Tumala ni Police Major Sharon Malilien sa PRO2 tumong niini nga mahatagan og hinanaling kasudbaran ang kaso sa pagpatay kang Ruma pinaagi sa pagtino sa motibo ingon man persons of interest sa krimen. Gikonsiderara usab nila kining election related incident. Kahibaluan nga gipusil samtang kapamulong sa katawhan si Ruma atol sa usa ka campaign rally sa nilabayng gabi sa Euro Sur Barangay Hall.
ug nakahiagom kini og igo pinusilan sa tuong nga abaga nga nilakos sa iyang dughan. Gisulayan pa kini og dala sa ospital apan gideklara ng dead on arrival. Samtang gawas kang Ruma na angin usab sa pagpamusil ang usa ka sibilyan nga padayon pang nagpaalim karon sa ospital. Gituohang usa ka sniper ang wa pa matinong suspect. Samtang subay sa panghitabo, ginalantaw na ni Comelec Chairman George Garcia kung ipailalom ang lugar sa red category o sa Comelec control. Alas 5:34 na sa hapon, mo kana ato ang mga balitang nasyonal. Alang sa itong mga balita sa langyong kabaybayunan, dungan sa World Malaria Day, nanawagan ng World Health Organization kung WHO nga pakusgan ng mga lakang gikan sa international guidelines hangtod sa community action alang sa paspas nga pagpakgang sa malaria. Sukad niya itong tuig 2000, kapin kung kulang sa 13 million ka kinabuhi ang naluwas og 2 ka bilyon nga kaso sa malaria ang napakgang gumikan sa panaghiusa sa tibuok kalibutan. Nasa 45 ka mga nasod ug usa ka teritoryo na ang gikonsidera nga malaria free sa WHO. Apan 600,000 ka kinabuhi ang nakabsan tungod sa malaria ni atong tuig 2023. Diin sagad na sa Africa. Ang halapad nga rollout sa mga bakuna batok malaria o insecticide treated nets sa Africa gilauman nga makaluwas og libuan ka mga bata matag tuig. Ubay-ubay pa sa mga residente sa Istanbul ang nagtinir magabi outdoors tungod sa ilang kahadlok nga mubalik sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Human gitayog ang lugar sa magnitude 6.2 nga linog ni atong Miyerkules nga gisundan sa halos 200 na ka mga aftershocks. Apektado sa linog ang mukabat sa 16 million nga residente. Ang gipili na lang una nga matulog sa mga kotse, mag-tent sa park ug sa uban pang open space. Pipila na usab ka gambalay ang nadanyos tungod sa naasoy kalamidad. Mao na matud pa kini ang pinakakusog nga nasinating pagtayog sa Istanbul sulod na sa pipila ka tuig. Na sentro ang maong pagtayog 40 kilometers southwest sa Istanbul sa kadagatan sa Marmara. Nabati usab ang pagtayog sa kasikbit nga mga probinsya. Dili mumino sa 236 ka individual ang natalang na injured. Diin ang uban ni sulay ug ambak gikan sa mga building tungod sa panic attack. Pahinumduman nga ni adto February 6, 2023 naitabo ang magnitude 7.8 nga linog sa Turkey nga mikitil og kapin 53,000 ka tawo ug nidanyo sa gatusan ka mga gambalay. Duna sab 6,000 ang natalang namatay sa naasing linog sa northern part sa Syria. Alas 5:37 sa hapon, mao kana ato ang mga balitang international. Samtang dinita sa tuang update sa balitang sports. Nahuman na ang kampanya ni Pinay tennis star player Alex Yala didto sa Madrid Open sa Spain. Kinihuman nga gipildi siya ni world number 2 Iga Swiatek sa score nga 4-6, 6-4 ug 6-2. Nahimo pang nakatabla ni Iyala sa 4 bout atol sa ikaduhang set apan gipamatud-an ni 4-time French Open champion ang iyang kusog sa clay court. Pagsulod sa deciding set, ninglabaw na ang Polish player sa score nga 3-0 hangtod nga nakahabol si Yala sa 3-1 nga score. Apan wala nagpasagad si Swiatek og hingpit nga gipildi ang Pinay tennis star. Gikonsidera ni Swiatek nga rematch niya ang laban batok kang Iyala gumikan kay gipildi siya sa quarterfinals sa Miami Open ni adtong niaging bulan.
Mao ka na to ang update sa balitang sports karong adlawng Biyernes. Okay, diri na punta sa atong showbiz update. Human nila Kailin Alcantara o Kobe Paras. Parehong naka-unfollow na usab sa ilang tagsa-tagsa ka Instagram account. Ang celebrity couple nga sila Christine Reyes o Marco Gumabaw. Walay bagong mga post ang duha sa ilang social media accounts, maong clueless ang netizens sa kung aduna o unsa ang nahimong problema sa ilang relasyon. Ang ulahing balita lang kang Christine ang pagsubo ni ini sa pagkamatay sa iyang adoptive father nga si Demetrio Pascual sa nilabayng simana. Samtang nasayran nga dili kini ang unang higayon nga ginudahang nagbulag na ang duha. Sanglit August last year, nag-deactivate sab si Christine sa iyang IG account. Parehong wala pa'y pahayag sila Christine ug Marco sa kung unsa ang kasamtangang estado karon sa ilang relasyon. Murag ba kayong taan ni partner break, panagpadayon man siguro ang break-up year karong 2025. Oy, ubay-ubay de partner no, murag kinahanglan nato magbuhat og kalendaryo siguro. O gani, actually, aside po sa ilang partner, no, matingit lang po na ako, si Sofia Andres, ug iyang partner nga si Daniel Miranda, nag-unfollow po sila sa ilahang mga social media account. So, ngano kaha ni, no? Walang si Kailin, si Kobe, nagpauso, ani ba? May na lang, wala tayo mga partner, Instagram? Ako na ako Instagram account, Instagram, pero not so active lang. Not so Facebook, kadyo din tao na ito, yung katong Friendster partner. O kato, gusto gano'n akong balik yung Friendster, kaya may ito, pag-open mo sa Friendster, kaya na yung music ba? Yeah. May background. Nagpaila dyan yung mga anchor sa RN nga mga... May lampas na kalendaryo ang mga edad. Bitaw ay kuya na ning social media karon partner gamiris kay gamayng kasikas masabdan din sa itong mga netizens kung unsa ang mga kining mga panghitabo karon. Even sa politics partner mo po na yung mga timailhan na to ang mga kaigsunan di ako nga uy nag-away di ay si Kong og si Kong og si Gob og si Gob. Usahay gani mauna pa ang netizens kaysa sa mismo yung mga journalist o kaning mga reporter. Wala pa statement ang mga tao apan uy kabalo nami. Sila na nag-post. Ito oras sa 5:41 na sa hapon na partner Maris. Daghang salamat sa tuwang showbiz o entertainment update karong hapuna. Alas 5:42 sa hapon atong balikan ang atong mga headlines. Mall bagger patay sa hit and run, suspect sa black pick-up padayon pang gipangita sa otoridad. Patay lawas sa usa ka senior citizen na palgan sa usa ka barangay sa Baganga, Davao Oriental. Pag-renovate sa Pantukan Public Market gisugdan na. Usa ka tuig nga bata sa Tagum City daling natabang human nakatulon og piso. Estudyante gidunggab patay og car wash boy didto sa Isulan, Sultan Kudarat. 9 anyos nga bata na kuryentehan patay sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Kapin 150 ka report labot vote buying ug abuse of state resources nagdawat sa COMELEC ug ginaimbestigahan na. Former Vice President Leni Robredo gi-endorso sila senatoriable Manny Pacquiao ug Benhur Abalos. Department of Labor and Employment kondole nagpagawas og sumbanan sa saktong pasweldo karong Labor Day Mayo 1. Special Investigation Task Group dimugna subay sa pagpusil patay sa mayor sa Rizal, Cagayan. World Health Organization nanawagan sa mas hugot pang mga lakang batok malaria. Mga residente sa Istanbul padayong nagtiner outdoors human sa kusog nga paglinog o aftershocks. Samtang Pinay tennis star player Alex Iyala
pakyas nga mapili si Swatek sa Madrid Open. Headlines. Christine Reyes ug Marco Gumabaw gibaniog nga nagbulag na human parehong nag-unfollow sa matag usa sa Instagram. Headlines. Og diri na ta maglangan alang sa atong RN pakulong atod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ani ana ang pangutana og katong mga winners nato kagahapon. Pasensya na kay nag-error ang GCash no sa wala pa ko na sendan sa taga-accounting. So, unya, mag-send na mi ay mo kabalaka. So, again, ang pangutana, pila ang edad sa bata nga nakatulon og piso sa Tagum City? Ako sabon, pila edad sa bata nga nakatulon og piso sa Tagum City. Tapos, pastila ning bata. Kung nakabalo mo sa answer, i-text sa atong text line 0908-427-9463. Again, 0908-427-9463. Pwede na usab ninyo i-chat sa second Facebook account, Gray Pusadas. Ang inyong tubag, kalakip ang inyong full name, lugar o ayaw mo kalimot of course sa pagbutang sa inyong GCash account name and number. Take lang kay bubalik mi dayon ni partner Jumil alang sa atong RN Diskusyon. Atong oras alas 5:50 na sa hapon, padayon ta din sa atong programang RN Balita. O sa katapusang hugna ang RN Diskusyon na partner Mariza, may ngapon dia. Yes, partner Jimnil, of course, sa atong mga listeners at Facebook Live viewers, mayong hapon again sa inyong tanan. Ug ang topic o pangutanan nato karon sa atong diskusyon, o yun ba mo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nga dili pang tao ang sugdan sa pagbaligya sa Visayas nga 20 matag kilo nga bugas. So sa Visayas daw ni sugdan partner no ito nato initi sa ni comment ba nga ngano sa Visayas daw nganong dili daw sa Mindanao sugdan ang kanang pagbaligya ani 20 per kilo nga bugas. Kabibo ba jud ani ato ang nasod partner eh? Gani na mahimot, gani ko kay napod ko'y nabasa partner ni Papa Vlog sa akong newsfeed nga murag kani nabaniog nila nga di baba mo daw ang ratings ni BBM mo nang gikarakara daw ni implement ning 20 per kilo nga bugas pero daan na pud ning gipanghimakak no. Of course sa tigpama ba kaning press officer nga si Attorney Claire Castro. So anyway, basahon na nato ni partner no, hinay-hinay nato ning hagpat ang gipang comment diri gikan kay Ma'am Genevieve Tubo Canyales. Ana siya kita ko atong picture nga tag 20 nga bugas. Di jud bitaw siya pang tao kay mura man tong pagtaon sa manok, lain mag-color. Agoy. Ako wala pa mo jud ko nakakita ano kaning kay wa ko may ka-experience ko diri sa particularly sa Davao City aning maong kilo sa bugas nga labihan ka barato pero according po kay Department of Agriculture partner iya po tong gikadismaya ang pahayag ni maong pahayag ni BP Sara no kay na daw sila gipaniguro daw nila nga with quality di kalidad po daw ang bugas kay naa po sila kumbaga pride po no nga mo serbisyo daw sa katauhan o ang maong pahayag daw wala po daw makadaot sa mga farmers pero we'll see no kay kani bitaw kumadayon na ni pagbaligya ni partner kumbaga full black na gyud ni kung naa sila bastante lang supply so kato mga nakapalit sila jud mismo ang maka-conclude ani partner unsa ni pang tao unsa ba ni pang pakaon sa manok or pang bahog ra ba sa baboy ning kaning maong mga bugasa. Actually nindot kayo partner kanina nagapadangat og mensahe din sa tong Facebook page. Ana siyang dali asar to ha. Akong gipangita partner kadali lang jud. Go ahead. Okay ra. Take your time partner. Si Sir Jerome Buyko ana siya partner Mariza nga sige sila og lalis kung unsa ang saktong bugas. Panana po din kang Sir Jerome partner dugang pa niya partner Mariza nga wala ma-explain sa tao kung unsa jud ang saktong programa o unsang klaseng approach ngadto sa mga farmers ang dapat pagbuhaton na.
Kay ang nasod sige gyapon og import og mga baratong bugas nga usay nagpalisod sa tuang mga local farmers daw, partner Mariza. Yes, Jude. Babitaw ni makaingon ni mga mag-uma nga kami ang nagtanom pero kami ang wa naman uy makaon kay pait. Di daw sila makabawi, partner. Kaya na ko nakita nga documentary. Pila to kasako iyang gi-harvest, wala ra Jude. Kung let's say nagkapital siya 60,000. Wala na kaabot or almost 30,000 lang ang iyang gikita. So asa man kumbaga asa man ang hustisya makaingon nga maghapon na nilang gisakripisyuhan ug atiman gipangtanom aluyo sa kaning kainit sa panahon no, pero inaana lang bitaw kay grabe pud ang kompetensya mao nang mawala sila katungod lagi aning sama sa mga ginaingon kaning katong gi-comment nga tungod sa taas nga importation nato sa bugas sa laing napod particular na gyud sa Vietnam, sa China nga mao pud na isa sa mga supplier og bugas diri sa Pilipinas. Samtang din kang JJ De Erio. JJ De Erio. Sa iyang bahin nga okay, ang iyang pasabot daw, partner Maris, nga unta before nila ipanghambog na mauna dapat ang ipakaon didto sa Malacañang. Mauna kang JJ De Erio. Kay nice suggestion. ang iyang concern kay ang good leader kinahanglan mangulo og manguna daw sa tanang butang. So aron tuhan daw sa tao, partner. Ma-prove good. Ma-prove na makaon jud nagtao ng bugas. Mao daw na ipakaon sa tanang government agencies. Una-una to si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, partner. Kay iya man yung gibarugan nga with pride, kumaga with pride and honor nga, oy, kalidad nga bugas, oy, takaloko man ni si VP Sara. Well, tanaw yun nato. Anyway, naapoy nag-text ni partner, ana siya, ambot lang jud, ma'am sir, wala man siya nabot ang pangalan, no, ilang last digit is 11, 41, ana siya, wala man takabalo ma'am, no, kung hangtod kanus ana nga supply basig, karon lang na kay, karon lang na kay baba sa survey si BBM. So, bago ako na-mention kaganihan po, so nakanaminaw siguro niya itong extra partner. Ay napod sila mga speculation na partner Marisa. Yes. Iya jud kay natong mga netizen o mga suking tigpaminaw, no? O sahay political analyst, sahay ini tadagdagan na kay ni silang titulo ba? O contact tracer pa jud. Bitaw si John Carl sa iyang bahin pod nga sakto tong suggestion Sir Jim ug Ma'am Maris nga unhan nila diha, no? Kaysa naman magsigi sila og Astoria. Samtang kang Ma'am Rose Alejo nga ultimo iro di daw mukaon na grabe po na. Kaon siguro dili lang tong nasanaan. Ako nag-text ni partner gikan kay Ma'am Sylvia Domingo, ana siya dili ta mag-expect nga high quality na nga bugas, ma'am. Tangan pala nga tag 20 ra ang kilo. So murag katulok kalima gyud na siya kinahanglan kislan. Oy, murag mao na lang paagi, no, kung let's say tama sa giingon ni Ma'am Genevieve kaganiha nga mura daw basig laing itsura, lain daw sa picture. So ana na lang jud murag alibyo nato kislan og taman. So anyway, ano po din sa atong Facebook Live partner si Ma'am Jerosalie Abinuha pude, ana siya 20 per kilo. Pero ikaw pa daw mo panit sa rice cake. Ginoo ko. Palit na lang sa atong tag 40 kapin, oy. Namay tag 43. Okay, mapula tag 43. So far nga bugas diri sa Davao City. Si Richard Parantao, partner Maris, ana siya nga naunsa naman in taon ni sila nga ang tipasi in taon pag ang palit sa tipasi, no? Mag-uma siguro ni si Richard Parantao nga na daw sa 11 hangtod 14 ang palit sa tipasi. Kanya kana nga presyo halos dili pa daw makabawi ang usa ka mag-uuma. O gani no, murag kumbaga makaingon pud ko personally ha, murag pugos na lang jud, giduso na lang jud ni kay mao man ni ang gi-promise unya gisultian man siya ni VP Sara atong kasamtangang presidente nga na makak siya, wala ti kamatuoran. So mo siguro nahagit
Hagit si BBM, sige, implement siguro. ko ng partition. Di, wala lagi ko na parang ano. So anyway, partner, go ahead. Yeah, dugang pa ni Richard Parantaw din ni partner. Wala ko kabalo kung pasiaw niya o seryoso siya din. Agto na lang mo diri sir kay tagaan ta mo og 40 ang galon sa tuba. Haha. Okay, we have to buy anong tuba. Di lang po permanentehon na. So anyway, daghang salamat sa mga nag-participate karong adlaw Biyernes sa atong diskusyon. Nalingaw po ba nila? Partner? Daghan nga bugay salamat sa itong mga partner radio stations nga atong kauban kanunay sa paghatod sa mga balita o impormasyon. O ingon man sa atong mga listeners o Facebook Live viewers nga nakasulat diri sa akong kodigo. Ilabi na nila Ma'am Buela May Maneha, Ma'am Shane Putanda Inanoria, kay Sir Juno Matakdol. Ingon man kay Sir Judy Camral Jr., kay Ma'am Leia Salili Tosas, kay Ma'am Jerosalie Abinuha Pude, kay Sir J. Lucias, kay Ma'am Juliana Ople, kay Ma'am Lisel Joy Bentuya, Ma'am Charlene Florin, kay Sir Roy Foro, kay Ma'am Grace Foro, kay Ma'am Renalyn Rustet Martinez, kay Sir Uncle Darts Onet III, kay Ma'am Adelpa Aguisando, yun man kay Sir Kirby Hirado, kay Ma'am Ellen Guerrero. Kaya ito mga listeners partner, all over Mindanao dyan kay nakanapoy taga aside sa from the Oro, naapod tayo listener from Del Norte, especially si Sir Stephen Entroso. Naapod sa Surigao del Norte, kay Sir Eliseo Navallo, ingon man kay Ma'am Regina Rapista, kay Sir Josie Delfino, kay Ma'am Herminia, o kay Ma'am Island Joy Tanukan din sa Laak, o sa inyong tanan. Daghan jud kaayong salamat. O ato nang i-announce, again, kato mga nadaog kagahapon, ay kabalaka, isa na mo ang inyong premyo. Siguro mga around 7 o'clock. Okay na ang GCash. So anyway, congratulations. Thank you naman noon. Congratulations sa atong mga winners. Ang una partner natong napili ang gikan sa from Linuan, Monte Vista. Congratulations, Ma'am Josie Delfino. Samtang ato ikaduhang winner. Kay daghan jud unta kay tag winner kung pwede lang daghanon ang makadaog partner kay Joy na murag naray duha na sayo pero the rest is tama ilang tubag. Congratulations Ma'am Juliana Ople of Duwaling Alyosan, Cotabato. Ilang tubag sakto kay 1 year old o usa ka tuig nga bata ang nakatulon in town og piso. Oy again bantay-bantay jud na kung naamoy mga pag-umangkon or anak diha nga gamay pa kay basig in town. Timba ko lang mapareha aning gidangatan sa bata. So anyway, Tinood. Congrats again sa ato mga winners. Amping mo kanunay, daghan kayong salamat. Happy weekend! Alang sa probisyong tinud-anay. Og serbisyong kinasing-kasing. Ako si Maris Posada. Ako si Jimnel Pude. Daghang salamat sa inyong pagtutok ug pagpaminaw. Mayong gabi sa atong tanan og dalaygon ang Dios.